Yo, magandang araw, magandang gabi. This is Junax and welcome to the podcast. This is episode 8 of Band Talks TV. Makakasama natin ngayong araw, drummer ng Hades Throne at ang bagong drummer ng Godzilla vs. Tokyo. Please welcome Marka Risma. Yeah. Kumusta Mark? Ayos lang. At medyo naulan-ulan pa sa biyahe, no? Oh, grabe. Ano yung mga pinagkakabalan mo ngayon? Ayun, status in relationship pa rin. Ayos lang. Kumbaga, yung pa rin, trabaho pa rin. Trabaho sa gabi, tapos business sa araw. Tuloy pa rin yung business na food. Yung food business, no? Yung Tasty Stacy. Ayun. Order kayo doon pag gusto nyo ng magpa-deliver sa mga office nyo. Yan. Bulk orders, tumatanggap din. Yan. Congrats din ka na sa, ikaw na yung official drummer ng Godzilla vs. Tokyo. Ano yung journey mo doon? Ba't napasok ka doon sa Godzilla? Hindi, ang story behind kasi parang nagka-problema si Mar dahil yung original drummer? Hindi, si Mar is replacement drummer, second. Parang second batch na siya. Ako na yung third batch So, ang nangyari si Mark yung una, yung drummer ng Chonkies. Kasi ang member ng Godzilla vs. Tokyo is Chonkies lahat lahat sila. Pati si Emil, yung vocalista. Chonkies siya galing. So, percussionist siya doon ang alam ko. Bukod sa pagiging addict niya doon. Nangyari kasi naging sessionista ako ng Remnants. Lagi kami nagig dito sa Matchbox. Tapos, eto si Zyme, lagi ko nakakausap. Etong Godzilla vs. Tokyo, sa kanila nagre-record. Okay, so, si Zyme, nirekomenda ako sa Godzilla vs. Tokyo na maging drummer. Pero, ang sabi ni Zyme, tanungin niyo muna si Marka kasi si Marka ay deathcore drummer. So, baka hindi niya kayo matripan. Pero hindi naman yun, hindi ko alam na ganun yung pero ganun yung dating. Pero yun ang sabi nga. Tapos, ang sabi ni Mil, hindi nga daw nila ako ma-approach kasi nga, baka nga daw, hindi ko daw magustuhan yung tugtugan nila. Pero, trip ko talaga yung tugtugan nila, 2013 pa lang. Kasi di ba natugtog sila ng 5 Summers lang. Isa ako sa mga nag-vote nun para makatugtog sila ng 5 Summers lang. Di ba voting that time? Voting system yun nung time na nun. Isa ako sa bumoto nun para mapanood ko sila sa 5 Summers lang. So actually, fan nila ako sa isang kanta, pero ibang kanta nila hindi ako fan. Selected lang. Sorry na. Di ba nakwento mo nga yung about sa health status mo? Kamusta ka naman yan? Yun. 2020, na-depress ako suicidal ako noon Tapos, medyo na ko na siya, na-overcome ko na siya. Dahil meron nga kasi akong sakit sa thyroid. May autoimmune disease ako na grave disease na tinatawag. So, sakit siya sa thyroid na sinisira ng antibodies natin. Para siyang lupus. Actually, para lupus na talaga yun kung tutusin. Pero hindi talaga siya parehang lupus. So, parang, yun. Same as lupus na inaatake ng antibodies yung organs ng katawan. But etong grave disease, ang nangyayari is inaatake niya lang yung thyroid. So, naging hyperthyroid ako before. Ngayon, radiation ako nung 2019. Yun yung magkakasama tayo sa mo ako nun, drum tech mo ako sa Mortaloons. Ako nun, hyperthyroid ako nun. Kaya, naalala mo, pagka hindi pinipit yung triggers mo nung soundtech. Inaaway ko yung soundtech. Sobrang init ng ulo ko lagi dahil nga sa sakit ko. Yung naman, yung 2020, kaya na-trigger yung depression, symptom siya ng hypothyroidism dahil nga nabomba ako ng radiation sa thyroid para masunog siya, hindi masira yung puso ko lalo. Actually, sira na Tapos, ang nangyari, binomba ng iodine. So, hindi man actually, iniinom lang yung REI. Yun, hypo na ako. Ang nangyari, nagkaroon ako ng depression dahil din doon.
Tapos, syempre, wala tayong trabaho. Lahat tayo nakakulong. Mukha tayong tanga. Nag-aantay kung kailan ang milagro. Kailan milagro, bababa man si Jesus or not. Kwento mo naman sa amin yung musical journey mo, pat ka napunta sa pagda-drums ngayon? 2000 ano yun 2006 or 7, ganyan. Mayabang lang kami sa school Yun. Base ang gusto ko. Kaso itong tatay ko medyo, sweet potato. Pinalo yung gitara dun sa double deck ng higaan. So wala na akong gitara. Hindi ako makapag-aral. Ngayon, usong-uso yung mga My Chemical Romance that time. Narda, yung mga ganon. Kamikaze. KMKZ, yan. Ngayon, nangyari, ginawa ko, parang napaano lang ako ng beat. Yung tatay ko mahilig sa sounds Tapos yung chewing ko drummer. Yung mga family side ng nanay ko. Mga artist. Kung hindi artista, music musician. Pero mga sila, jazz. Jazz sila. Ako lang yung nandito sa ingay-ingay, metal ba? Nasa kalampagan. Ako lang sa dibble-dibble. Aral ka ng music school? Actually hindi That time kasi hindi pa ganun kaano yung YouTube. So ang ginagawa ko, lagi lang ako nakikinig. Lalo na yung kanta nilang Helena, parang dudutak, parang ganun lang. Tapos ano ba to sa paa? Kasi kamay lang Tiyag, ganun sa table lang namin ginagawa Tapos mga classmate ko nagigitara. Hanggang sa tinry ko sa paa. Tapos sabi nila, hindi, studio tayo. Sige, studio tayo. Ambagan kami. Ano yun? High school? High school yun. Ilang taon pa lang ako nun. Parang, hindi ako nagkakamali. 13, 12 pa lang ako nun Tapos nung pag-upo ko dun sa drum set, ay, ang tanga ko, hindi ko to alam. Parang ganun. Ang ginawa ko, inaral ko muna yung isa. Habang nag-set up sila, pinalo-palo ko yung bell, yung ride. Dalawa pala yung tunog nito. 3. Yung crash, 3 pala to. 2. Parang ganon yung... Yun, hanggang sa kinabisado ko lang yun, nagtataka sila kasi buong 30 minutes, ganun lang ang ginagawa ko, mukha akong tanga, nagagalit na sila sa akin. Ayun, sabi ko, practice tayo, kasi gagawin ko to, pero hindi ko magagawa ng maayos. Tapos ginawa ko, naging praktisan ko yung bahay, yung kwarto. So, yung mga monoblock naming upuan, yun ang ginagamit kong butas-butas yun dati. Pinapalo ko yun. Tapos, ini-imagine ko lang drum air. Ito na yun. Sa probinsya ka pa neto? Hindi, dito na ako sa Montalban na ako na. Nauwi ako ng probinsya 2000 sa Leyte. 2008. Tagal na rin. Oo, 2008 tas bumalik ako ng 2009 yung before mamatay si mama, yung mother ko. Tas di na ako nakabalik doon. Actually nakabalik ako ng ng bakasyon tas saglit lang. Balik ulit dito kasi dito na rin sila misis mo tsaka anak mo Hindi, yun, wala pa ako, binata pa ako noon. Baga pumunta lang ako doon para lang lang yung mga classmate. Tapos suporta ng mga classmate kasi may mga pera sila kaysa dito sa Manila Alam mo yun? Sila yung may pera Tapos sagot nila yung pamasahe papunta. Bakit po? Pagiging chef mo sa culinary, ano yun, before. Naging chef ako sa culinary. Naging chef ako before sa mga private dito sa Metro Manila. Nangyari, drummer na ako noon. Tapos may banda ako. Kasi yung pagiging chef ko, umusbong na yun, 2013 na yun 13, 14 Na-feature ka pa sa... naging naging TV guest lahat ako. Ilang guest ang ko noon Nasa Unang Hirit, KMJS, Pambansang Almusal, ano pa ba yung Channel 2? Umagang kay Ganda. Yan. Tapos yun yung pinaka-recent, 'di ba? Bago ka parang umalis sa industry chef. Oo. Pambansang Almusal. Ano na yun? Pambansang Almusal na yung last. Oo. Yun na yung pinaka-last ko. Tapos lumalaban kami ng competition dito sa MOA, Manila Pen. Culinary competition yan. Cooking competition. So yun, representative kami ng Pilipinas that time. So may pressure sa akin kaya hindi ako nagbabanda that time. Talagang sinet aside ko yung banda tapos nag-focus ako dun sa career na meron ako. Ganun yung naging mindset ko that time kasi kailangan ko ng fund para mabuhay ko yung family. Kasi syempre hindi naman tayo mayaman.
Tsaka ano ko only guy lang ako Wala akong family kasi wala na. Kasing wala na akong magulang. Pagpasok mo naman sa pagbabanda ngayon, anong year na yan? O anong first band mo pala? Ang first band ko, yung kasama ko si Joms, yung gitarista namin sa Hades yan. Shoutout yan. Para ko ng kapatid yan. Actually, kapatid ko na nga yung hype na yan So yan, magkasama na kami yan 2009. Pagdating ko dito galing probinsya, nauso yung deathcore. Hindi pa ganun kauso yung deathcore that time. Pero, ano na nun, Jabra Cowboy. Yun na, Jabra Cowboy na yun. Mga Suicide Silence. Yan, nagkasama kami. Tapos, ang naging tugtugan ng banda namin, Jabra Cowboy. Tapos, Carnifex. Yung Suicide Silence, hindi kasi kaya ng vocalista. So, kailangan namin mag-focus dun sa, kung ano lang yung kaya. Oo, sa kaya. Tapos, ano pa ako noon, medyo tuod pa ako pumalo talaga. Kasi alam mo yung lahat ng expression dahil sa blast beat, wala pa akong techniques that time. Tsaka wala akong gamit. Ano ko noon, mukha akong tanga noon dahil isipin mo ako yung drummer na gumamit ng single ped, itatabi mo sa single ped, tapos magdo-double ped ka. So, dikit yung paa namin. Yung pa ako. Pagka nakikita nga ako sa Battle of the Band or yung mga sa school, natawag ako sexy. Kasi sexy nga ako umalo ng double bed Parang kumikending. Oo, nung time na nun. Kaya, hindi ko kinahihiyan. Natatawa nga ako pag nakikita ko yung mga video ko na yun. Ano pala yung mga bands na kumbaga nakasama mo na from your first band hanggang yan, Hades na? Okay, yung unang-unang banda ko talaga yung Chrysanthemum. Yun yung high school ako. So, tugtugan namin dun is punk rock, mga My Chemical Romance, mga emo days. Yan. Yun yung mga era ng puro emo pa Tangina lahat ng emo nun. Wala nang buhok ngayon. Naubos na. Yun. Tapos, sumunod ko na banda yung Crescendal. Yung Crescendal naman, ang style ng tugtugan niya is parang Bless the Fall with Escape the Fate. Parang ganun yung niya. Kasi yun yung era that time na usong-uso. Ang sumunod ko na banda, yung kasama ko na si Joms, pero Devil Wears Prada pa yung style namin nun. Tapos si Joms nun, nagboboses pa siya. Ang boses niya nun, parang Red Jumpsuit Tagalog. Red Jumpsuit Tagalog. Ganun yung ganun yung style pa ng boses. Actually, mataas ang boses niya Tapos, sabi niya, hanap ako member, ganyan-ganyan, sabi niya. So, nagkaroon kami ng deathcore. Doon na yung pumasok yung deathcore. Ang pangalan ng banda namin doon, Truth Behind the Fiction. Tapos, nakapag-gig yan dati? Ang gig nito, around Montalban lang so, bali, hindi kami lumalabas sa comfort zone namin. Kumbaga, Rizal area lang? Actually, hindi Rizal. Buong ang Rizal kasi malawak maraming patsa ang Rizal. Ang nangyari, dun lang kami sa lugar namin. So, matunog yung pangalan ng banda namin, kilala kami na ganito, pero hindi siya lumalabas. Tapos, puro kami more on cover. Wala kaming sariling. Original. Oo. Ang huling cover nga namin nun, Dr. Akole. Tapos yung sumunod, after nun, nawala yung mga member ng deathcore. Naiwan kaming dalawa nung Joms. Ni Joms. Oo. Ang nangyari, sumunod na banda namin, Variety. Nag-variety kami kasi mga wala kaming pera. So, sipra-sipra kami, mga Firehouse, Variety. Yan. So, tugtog kami sa mga bar. Siya kumakanta, may kasama kami babae, may gitarista kami. Napag-isipan namin, nung tumatagal-tagal, tara, mag-bullet tayo. So, bullet kami. Yung buong Scream Aim Fire na album, sinifra namin yun. Asing siprang plakado. Pati palo. Tapos may Poison, The Poison na album. Tapos tumatagal nadidiscover kami ng mga tao dun sa area namin. Ang ginawa ng mga tao, kada may birthday, kinukuha kami. Pero free lang yun. Talagang gagawin kaming video okay dun. Talaga kung ano yung request nila, yung request nila na parokya. Tutugtugin namin parokya. Tapos yung gitarista namin, para siyang, alam mo yun, yung jukebox na kahit tulugan mo ng kung ano-ano, natutugtog niya. Yun. Tapos ako naman, syempre parang napapamiliarize na lang. So, more on generic beats, basta maraos mo lang yung kanta. Ganun lang nun. Nagsawa ako. Sabi ko, wala tayong label. Ganun naman talaga pag walang label, nakakasawa Diba? So, sabi ko,
mag-asawa na lang ako. So, nag-asawa ako. Nawala ako magbanda 2011, 12, 13. Hindi. Nagkabanda pa pala ako ng isa bago ako tumigil. Yung Teo. Yun yung Alteration ngayon. Kabanda ko sila dati. Yung original na member nun, yun ang mga kabanda ko dati sa Teo. Ang mga kasabayan namin tumutugtog yung Saving the Dying Hope, yung Fragments na ngayon. Oo. Sila yung mga kasabay. Si Nico, oo. Sila yun dati mga nakakasabay namin tumugtog. Tsaka yung Days of January. Si Nico rin yung ano dun, di ba? Yung drummer ngayon. Nakita nga kami nung ano eh. Magaling din kumanta yun eh, di ba? Magaling kumanta siya. Tsaka chabi-chabi pa siya nun. Siya yung pinaka-trade ano dun eh. Trademark sa bandang yun. Yun, after nun, sumali kami music laban. Sa Corombax ginanap yung music laban. Tapos, nakasabay nga namin tong Godzilla versus Tokyo. Parang sa isang gig. Yung mga original na member pa. Wala yan, parang okay, Godzilla. Parang, ano to? Gugulo nito tumugtog. Parang gano'n. In the end of the day, ako rin pala yung magiging drummer nila. Tapos yun, nangyari after nun, parang nagkakaroon ako ng problema sa schedule ko. Tapos nauumay ako sa situation. Nag-asawa na lang ako. Kasawa ako, nag-focus ako sa career. Kinareer ko yung pagiging kusinero hanggang sa tumaas yung pwesto ko. Nabigyan ako ng chance, pinaaral ako ng culinary. Yun, yung boss ko. So, thankful pa rin ako doon. Alam mo yung kahit na hindi naman swerte ka pa rin. Pero pagbubutihan mo, hindi naman yun pag swerte ka lang, tas bala na yung biyaya. Hindi, paghihirapan mo pa rin. Natapos mo yung culinary mo na? Graduate ako ng culinary. Tapos, pwede ako maging instructor ng culinary school. Tuturuan ko sila ng mga kagaguhan. After ng yung sa Alteration. After nun, wala na ako naging banda. Tapos, yun na, nagkasakit ako. Kasi nagluluto ako eh. So, naging head chef ako sa isang Philippine Arena, sa Garden Restaurant doon. Naging ako yung pinaka-head chef that time. Pinaka-batang head chef ako doon. Actually, nagkasakit ako doon dahil sobrang puyat, pagod, tas stress. Yosi ako ng yosi. Mabisyo ako that time eh. Nung nagkasakit ako, parang na-depress ako. Parang may something na puwang na hindi ako to. Parang hindi ako to. So, ginawa ko. Nanood ako ng mga banda-banda ulit. Ganda pala. Ang dami ko na palang na-miss. May heel tone na pala. May swivel na pala. Ganun pala yung blast beat. May mga gravity blast. Bomb blast pala tawag doon. Yun, so, parang daily, nanonood ako ng YouTube. Ganito na pala yun. Ganito na ganun. Parang, na-trigger ako na, teka, aralin ko nga to kasi may sakit ako. So, aralin ko muna yung basics. Basics ako. Balik ako sa start. Talagang scratch. Bili akong gamit. Hanggang sa nagkakilala tayo. Tanong ako ng tanong sa'yo. Paano nga tayo nagkakilala nun? Inad mo lang ako nun At kita kasi parang isa ka sa maraming symbols kasi that time eh. Parang ang dami nyo pero ikaw yung hindi brutal. Kasi kadalasan brutal yung Tsaka sila si Mortal Fear. Si Yek. Yek. Oo, siya. So, siya yung isang napanood ko na maraming symbols din. Pero, tapos ikaw, sabi ko, okay pala. Para saan ba to? Kaya tinanong kita, sabi ko, para saan yung Mini China? Tapos pinanood ko yung drummer ng Whitechapel. Okay. Doon niya pala ginagamit yun kapag nagpi-fill-ins. Fill-ins pala tawag doon. Alam ko, rolling lang yun. May mga terminology na kasi. Masyado na akong na-late sa era. So, inaral ko hanggang sa nagbuo ko ng banda. So, nabuo yung Forsaken Eden. Nag-Forsaken Eden ako. Tapos, yung vocalista namin doon, yung Kalbo, parang medyo siya. May scene kasi yung mga, di ba? May scene yung tumutugtog, yung artist. May scene din yung mga slummers o yung mga kids. Kasama siya doon sa scene na yun. So, parang ang bilis nagkaroon ng fan base yung banda. Kahit maliit lang. So, yun. Hanggang sa nagkakatropa-tropa na ako sa mga banda pagbalik. Hindi kami naging goods nun. Siyempre, medyo bata pa. 2018. Umalis ako. Umalis ako after ng record. Ako kasi lahat dun eh. Ako yung sulat, ako lahat lyrics, tono, yung riff, minamouth tone ko pa para maano. So, parang napagod ako eh. Parang yun. Nakuha ako ng Rise of Ezekiel. Yung metalcore, oo. Nakuha ko nila.
Tapos, ang nangyari, nakagig kami mga thrice, biglang nag-pandemic, nag-lockdown. So, parang ang daming nangyari na hindi natuloy. Daming mga planong. Oo. Tapos, alam mo yun, yung parang gusto mo mag-boost pero hindi ka makapag-boost. Ang ginawa ko, minotivate ko yung sarili ko. Nag-practice ako daily. 6 hours to 8 hours. Isipin mo, araw-araw ako nagba-blast beat. 8 hours. Araw-araw yun. Nunood ako ng Pipito. Yung kanta ng Pipito, ba-blast beatan ko. Alam mo yun, yung commercial ng Rejoice. Yung sona ni Duterte. Ba-blast beatan. Lahat ng makikita ko, ba-blast beatan ko. Kahit out of, hanggang sa sinabihan ako na, metrohan mo. Metro ako. Tapos nung parang kaya ko na, sabi ko magbuo ko ng deathcore. So, yun, nakilala ko nag-usap kami ni Joms. Sabi ko kay Joms, banda tayo ulit. Sabi niya, sige, kasi wala na siyang gamit eh. Dahil din sa pandemic din? Hindi. Nagkaroon siya ng financial problem tsaka family problem. Yung kapatid niya, na kapatid ko na rin, na disgrasya yun. So, goods na siya ngayon. Good thing na okay na siya. So, lahat ng gamit niya nabenta. So, ngayon, nakabili siya ng, sabi ko, bili kang 7-string. Pinabili ko yung 7-string. After nung makabili siyang 7-string, bumuo kami ng banda. Naganap ako ng mga member. Ang ginawa ko, yung mga member ng Forsaken Eden, kinuha ko. So, sumali sila sa amin. Sila yung unang Hades Throne. Ngayon, yung... Sinong mga member yun dati? Si Jerome. Yung baista nyo? Hindi, ang baista si Rex. Tama pala. Yung wala na ngayon nasa bandang Visayas na siya ngayon nakatira eh. Yung isa naman si Jerome, nagtatrabaho siya sa Home Credit ngayon. Nawala na rin siya kasi parang hindi yun yung forte niya. Ang nangyari, naganap ako ng isa pang gitarista na 7-string. So, wala akong makita eh. Kinausap ko si Alex Remnants. Sabi ko, Ben, may kilala ko bang gitarista na po pwede mo ma-recommenda? Sabi niya, si Miko. Sabi niya gano'n. Gano'n ba? Sabi ko, sige nga, mo nga ako, i-recommenda mo ako. Sabi, ano bang Facebook niyan? Nung nakita ko yung Facebook niya, pag PM ko, hindi ba, PPM mo na. Kiklik mo. May convo siya. May sinend pala siya sa akin na sinin ko lang. Nihihaya pala akong magbanda tapos sinupladaan ko lang. Sininkid lang. Sabi ko nga nakakahiya. Paano ko ito i-approach kasi parang nihihaya niya ako magbanda tapos hindi ko man lang pinansin. Wala ka man lang sagot. Hindi ko man lang pinansin. Kasi ang dami naghihiya sa akin magbanda. Hindi ko pinapansin yung iba. Kasi nga, ang dami ko ng banda. Parang awa nyo na. Kasi konti nga lang ang drummer dito sa atin, di ba? So, nakuha ko si Miko. Tapos, ang binigay niyang vocalista sa amin, si Kevin. Si Kevin ang original na vocalista ng Hades Throne. Ang nangyari, si Kevin parang nagkaroon ng problem sa financial. Wala na kami iba makuhang vocalista. Tapos si George noon, sobrang init ni George. Tapos sabi ko, na na siya sa noon eh. Maximalism siya noon eh. Sabi ko, goods nito, pero paano ko to makaka-catch off? Ay, makaka-catch yung taong to na sumali sa amin. So, kinausap ko, sige, sabi niya. Hanggang sa umuo, sabi ko lang, sumama sa amin to eh. Sino ba naman kami? George Pronda yun. Ayun, so nung sumama siya, buo na yung isang kanta namin eh, Obsession. Tapos yun, binusesa na lang niya hanggang yun, tuloy-tuloy na si George sa amin. So yun ang banda ko na ngayon. Tapos, naging sessionista ako ng Remnants. For the meantime. Paano ka napasok doon? Paano ka sa Remnants naman, ang nangyari, si Justin kasi brad ko yun. Tapos si Alex, pinipm ako. Ngayon, si Alex, di sa akin, makahingi ng pabor. Parang nahihiya. Sabi ko, ba't nahihiya to? Tapos ngayon, eto naman si Justin, sinabihan ako na baka po pwede daw ako. Pero before pa that time, nag-post sila na naghahanap sila ng sessionist ng drummer. Tapos sabi nila Justin, inaantay daw nila ako na mag-approach doon. Ang sabi daw ni Alex, baka daw busy daw ako sa Hades Throne. Sabi ko, hindi rin ako makakatugtog ng January. Kasi birth month ko yun eh. So pag birth month ko kasi, more on family lang ako. Nasa family lang talaga. Hindi ako nakatugtog doon, si Frank ang dumating. Tapos, ang sunod noon, ako na. Yun. So parang binigay nila sa akin yung track na 5 or 6 na pyesa, tapos inaral ko siya nung inaral. Ginawa ko ng... But ano ba lang nangyari kay Dan pala? Si Dan ay nagkaroon ng
pahinga moment. Parang siguro, tsaka may kwento siya sa akin na nag-unlock siya ng mga bagong skills. So, ngayon, babalik na si Dan. So, na-excite ako makita si Dan. Ngayon, so sana makita ko yung pang 300 BPM niya na swivel. Sana all. And marami na-unlock ata si Dan na Tsaka naging focus si Dan sa life. Yun. Tapos, eto, Godzilla. Songwriting nyo sa Godzilla. Lahat ba ng tinutugtog mo ngayon? Ano yan? Yung previous pa yan? O... Dumating ako sa sa Godzilla, marami na silang songs eh. So inaral mo na lang yun? Yung iba, tapos etong lumabas ng Nightmare Fuel, gawa na to ni Mar, yung si Mario, yung dati nilang drummer. Ang nangyari, ni-revise ko na lang yung iba para magkaroon ng flavor ko. So, yung dumating ako sa Godzilla, talagang plain yung tunog ng Nightmare Fuel. Like nung, yun nga, di ba, pagdating ko, nagkaroon na ng choir, yung mga effects na, ayun, so, doon kami nagkakasundo kasi ni Zyme dahil magkaedad kami ni Zyme eh. So, parang, hindi ko naman sinasabing matanda yung mga kasama ko, pero, yun na nga, matanda na nga sila. Sorry. Yan, di ba, sabi ko nga sa'yo na pagka magtutugtog ka na sa ibang banda or ano man, lagyan mo ng distinction na ikaw yan. Di ba? Taste mo yun. Ikaw yun. Parang flavor. Smart ka to. Yun yung lagi kong sa'yo na, di ba, madalas sinasabi mo sa akin, Kuy, nung ano mo dito, ganyan, anong take mo sa ganito. So ako, bilang kuya mo rin, syempre, share ko din yung, kumbaga, hindi naman ako magaling eh. Kumbaga, based lang sa experience ko yun, kaya sinishare ko din sa inyo. Kahit naman, hindi lang ikaw eh, halos lahat ng sa scene. Di ba, sinishare ko din sa inyo yung mga ideas ko, ano yung mga experience ko, ano yung mga nalaman ko through the years ng pagpi-play ko na ito yun. So, i-share ko sa inyo. Di ba, like, nang magtatanong. Di ba? IEM. Nag-start kami ng IEM. No, kita mo, di ba? Nung dahil sa akin, nag-IEM din kayo. IEM, sabi ko, paano nga to? Di ba? Tapos dati, wala naman. Ano pa yun? Napaka-simple pa nung ginagawa ko. Ngayon po, ang komplikado na ng IEM. Nako. Lalo na kami ngayon sa Godzilla. Ano pala yung ano nyo ngayon? Yung... Sa IEM? Ang gamit namin sa IEM, X-Vibe. X-Vibe. Tapos ako naka-direct ako interface. So, nagre-render ako ng kay Zyme. Pinagawa namin kay Zyme yung sa studio. Maganda gumawa si Zyme ng click track actually. Bagong services niya yun. Na-unlock dahil sa pagpasok ko sa Godzilla. So, renderan niya ako ng song na hard panning ng left and right. Tapos, ang papasok namin sa interface. Papasok ng interface, lalabas din yung interface ko, may mixer na rin yun. May out din. So, yung isang out per house, yung isang out naman para dun sa headphone amp ko. Okay? Sa headphone amp, may 4 na channel. Yung isang channel sa akin, yung isang channel dun sa roadie ko, yung isang channel naman is para dun sa IEM ng mga gitarista at vocalista. Yun yung X-Vibe. Tapos, at the same time, syempre, may mixer nga mixer siya yung interface ko. Pwede silang magsaksak ng return. So, maririnig din nila yung boses, yung gitara, at yung bass at the same time. Ayos diba? Na rin yung nyo. Ayos na rin yung system nyo ngayon, di ba? Maganda siya kasi hindi siya yung, di ba, kagaya ng before kasi, ang nangyayari, kagaya sa Sagrado. Sa Sagrado rin kasi, nag-ano rin ako sa kanila. Ang nangyayari kasi doon, hindi naririnig yung gitara nila. Ang naririnig lang nila is yung click and drum guide doon sa tenga nila. So, may possibilities kasi na dumumi yung tunog mo. Totoo. Yun eh. Kasi ang habol natin pagka meron tayong IEM, tandaan nyo lang, pagka may IEM tayo, para lang may guide tayo. So, nandoon na rin yung explanation na magiging tight kayo. So, lalo na sa mga breakdowns, hindi yung jag, hindi yung jag, may parang may mga uneven na dapat na hindi pantay na frequency. Hindi sa liwa sila, hindi yung yun kasi yung iniiwasan natin kapag naka-IEM. Tapos nagso-songwriting kayo nun sa Godzilla? Sa songwriting ng Godzilla ngayon, may ginawa na akong 2 songs sa kanila. Bukod dun sa 2 songs na revise. Actually, yung 2 songs kasi, yung isa palabas pa lang, yung Feast of the Thousand Sun.
Tapos yung Nightmare Fuel, na-revise yun. Tapos yung bago na dalawa, may tunog ng slam, deathcore, metalcore, tsaka yung signature ng Godzilla na sounds. So, parang chop suey siya, pero nandoon yung, kasi nag-ice-breaking ang ang Godzilla eh. Kaya lumabas yung Nightmare Fuel. Ang Nightmare Fuel kasi parang blacking siya. Black metal ang dating eh. Hindi siya talaga yung kagaya ng metal. Hindi ko pa kasi na sound trip eh. Try ko metal hardcore nila, yun. Wala nga silang Hilto noon. Ako lang naglagay ng Hilto doon. Pati yung mga groove na breakdowns. Ako na nag-ano nun. Tapos, saan pala kayo nag-record nito doon kay Zyme. Kay Zyme. Ngayon, yung sa akin naman, nagre-record ako sa bahay. Yung sa akin, record ko siya sa bahay. Ang gagawin ko, papaluin ko siya sa drum pad. Okay, kaya to. Tapos, pasok sa computer, yun na yung pinaka-ano niya. Pinaka-structure niya. Structure niya. Ngayon, papasokan ng gitara. Ang nangyayari kasi, si Ino, yung gitarista ng Godzilla, magbibigay siya sa akin ng riff. Marika, gawin mo. Sige, gagawin ko. Baguhin natin Metro. Sige. Tapos, ngayon, wala pa siya masingit. Ngayon, gagawin ko. Tataddaran ko ngayon siya ng palo na eto, buong structure na to. Ngayon, kasama yung niya. Ngayon, hindi na siya mahirapan. Parang sa Hades, ang nangyayari, nung unang song ng Hades Throne, eto si Joms ang gumawa ng gitara. Binigyan ko lang ng palo. Wala pang ending yun hanggang sa ginawan ko ng beatdown ending. Tapos, yung sumunod na song, yung Subterranean Biocide, kami ni Miko gumawa nun. Online lang online kami. Gumawa ko ng palo. Mix, gawa mo to ng gitara. Sige. Tapos, after ng verse, gagawa niya ng riff. Papaluan ko. Ng riff na yun, gagawin ko na naman ng palo. Gagawin niya ng gitara. Hanggang sa nabuo. Tapos yung sumunod, yung Vermitopia, yung lalabas din na Vermitopia. Si Joms naman yun, ang nangyari, binuo ko na yung palo. Pero sobrang bagal nun. 100 BPM lang yun. Pero wala, may riffs na yun? O wala pang riff yun. Parang nabuo yung buong kanta sa isip ko na may palo. Sky's the limit kung anong gusto mong ilagay na riff. Tapos ngayon, kung may gusto kang pabago, open ako doon. Kunyari, eto Marika, tanggalin mo to, palitan mo ng ganito. Eto, tatanggalin niyo yung kakat niya. Kunwari, etong riff na to, etong palo na to, kakat niya yun. Kunwari, from 20 to 25. Tanggalin niya yun, papasokan niya ng gitara. Gagawan ko ngayon ng palo yun. Parang ganun lang siya. Ganun yung songwriting namin sa ngayon, sa Godzilla, ganun din. Bala na sila mag-structure ng revision dun sa structure na ginawa ko. Ano yung mga bagong sina-sound trip mo ngayon nung pumasok ka sa Godzilla? Wala sila nag-a-adjust sa akin ngayon Sila nag-adjust Kasi basta ang ginawa ko lang, kinuha ko lang yung taste nung mga kanta nila. Nung nakuha ko na yung taste ng kanta nila, hindi ko na inalam kung ano yung influence nila Hindi ko inalam. Kasi kung aalamin ko, baka mapunta ulit dun Parang mawawala ng yung ice breaking. Pero ang ginawa ko, since kasi yung dalawang member doon, may magkaiba sila ng opinion sa songwriting. Yung isa, yung bassista, si Kuya Mabs, siya yung parang nag-ice break. Ito naman si Ino, siya yung parang signature ng Godzilla sa pag-riff. So, gagawa kami ng song na magkaiba sila ng kunyari ito, sige siya lang. Latag-latag lang ng riffs talaga. Tapos ito naman siya lang. Ngayon, kung may revise ka, revise mo. Parang give and take. Siyempre, ganun ang banda Kailangan, ang mahalaga sa banda kasi communication. Pag wala kayong communication, mag-disband na kayo. Parang iisa lang yung utak. Ikaw na. dapat walang boss. Dapat open. Tapos connections. Kailangan may connection between band members. Kasi kapag wala kayong connection, wala yung chemistry, parang wala kayong mabubuo. Lagi na lang kayong magsusumbatan. Totoo yan. Ano yung mga wini-workout mo pa rin ngayon as of, di ba, nasa Godzilla ka na? Sa tagal mo na rin nagbabanda, tsaka tagal na rin natin nagkasama. Ano yung mga dream achievements na ine-aim mo pa rin ngayon? Kasi parang going the flow lang ako sa situation. Tapos nagugulat na lang ako. Paggising ko, tutugtog na ako sa maraming tao. Ang nanonood na lang sa amin, yung mga waiter sa bar. Kasi nagba-variety kami. Mga lasing.
Alam mo yun, yung papalakpakan kami, magre-request ng mga pangmatandang kanta. Tapos ngayon, parang nagugulat na lang ako. Hindi ko alam eh. Hindi ko masabi. Kasi parang, siguro nasa process pa rin ako. Pero, thankful na rin ako. Kasi, kagaya niyan, nakakasabay ko na ngayon yung mga pinapanood ko sa big stage. Yan, mga Wila Baliw. Tapos ba ito sa hindi pa. Hindi pa ito tour yun. Ikot. Ano pala yun? Yung wino-workout nyo ngayon sa Godzilla na parang tour ba yun? Ano mo nga kami doon? Yung tour na yun, iikot yun ng buong Pilipinas. Ano ang title ng tour namin? Nakalimutan ko eh. Wait lang. Yung tour na yun, mga probinsya, tapos kasama namin ng Sigaw Pilipinas. Bukod dun sa Sigaw Pilipinas, may mga kasama rin kaming banda na local dun sa area. Like, kunwari, Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija, yung mga banda nandun. Dalawa lang ba kayo ng Sigaw Pilipinas na magtutour na galing Maynila? May mga kasama rin minsan eh. Minsan kasama yung Solitive, minsan kasama yung Diexis. Depende sa ano eh. May logistics silang tinatawag. May management kasi, shoutout sa Mi Familia. Yeah. Yan, tsaka kay Ma'am Chef, yung manager namin sa Godzilla. Baka naman. Napaka-understanding ng taong yun. Yung tour namin, na kasama namin yung Sigaw Pilipinas, yun yung incursion. So, nag-start na daw ang incursion last year. So, nag-ikot na sila ngayong taon. Tapos dumating ako, kasama na ako sa ikot. So, marami kami incoming gigs. Mga incoming gigs namin, etong August 12, East Side by Sandugo sa Cainta. Yan yung kasama namin ng Wila Baliw. Pero hindi yan incursion. Ibang concrete, basang parang ganun yung pangalan nun. August 26 sa may San Fernando, Pampanga kami sa Overtime Grill. Tapos September 29 sa may Backyard. Project Muñoz na Ecija. September 30 sa may Baguio kami niyan. Lamig niyan. Sarap nga doon eh. Tapos October 21 Kalumpit, Bulacan. Tapos November 4 Baliwag, Bulacan. Tapos may incoming pa kami na December. Yun yung Rockfest. Rockfest. Tapos may Ink Manila. Ink Show. Manila Ink? Manila Ink. Nakatugtog na rin ng Mortal Wounds yan pero hindi pa ako yung official nun eh. Bali, tinulungan ko muna si Paul nun. Tapos after nung gig na yon sa Mortal Wounds, yun sa Manila Ink. Saktong birthday ko pa yun. Ganun? Oo, November 25 yun eh. 2009. Hindi. Birthday ko yan, 2018, November. Sabi nga nila. Actually, nag-session pala ako sa Mortal Wounds. Nung pandemic. Diba? Yun nga, ba't ka, napunta na? Hindi, ikaw, sabi mo kasi. Sabi mo, Marka, paluan mo nga muna kasi nandito kami sa Cavite. Tapos, lockdown. Yung mga gamit ko, halos nasa'yo din. Nasa akin. Actually. Sa mga hindi pala nakakaalam, si Marka pala is, nag-start kami as naging close friend kami. Nag-text siya sa akin. And then, yun nga, share ako ng kung ano yung mga knowledge ko. Share din siya kung ano yung mga na-unveil niya ng mga talent, kung ano-ano man. So, yung trust ko sa kanya, tsaka yung, since kumpare ko din kasi ninong siya ng anak ko. So, yung band namin as, hindi lang magkapatid, di rin magkumpare. So, si Mark yung isa sa mga trusted person ko na alam kong hindi ako, patay tayo dyan. Ang dami ko pa naman sinasabi sa'yo. Okay lang yan. Joke lang. Gig kayo sa Godzilla. Yung mga, nakailang gig ka na? 3 ata? Ang Godzilla, nakakaisa pa lang ako. Tapos ngayon, pangalawa, ang daming gig eh. Actually, nagulat nga ako sa kanila. Hindi, totoo lang nagulat ako. Yun nga yung kinakwento mo eh. Kuy, grabe na. Kasi expect ko, Metro Manila lang kami. Sabi ko nga, eto na yun. Eto na yung time mo. Nga, kumbaga, backward na ako. Yan na. Sunod-sunod na yung kung sino-sinong banda kumuha sa'yo. Nakatugtog ka kung saan-saan. So, ano mo na yan? Kumbaga, since malakas ka pa naman kaya pa. Sige. Rebuild din. Yan, rebuild. Dapat papalo ko sa rebuild nung before pandemic. After pandemic, kasi nagka-problema ata si, parang
session, ganon. Yun, time na nun. Tapos, As Far As I Am. Taga Cavite naman yun, halos sila eh. Parang hindi kasi kaya ng schedule ko. So, magsisession din. Ang dami kong, para ako si Matthew rin eh. Di ba? Tsaka si Matthew pala, shoutout last time, nagkita kami sa Marikina. So, nagpa-help ako sa kanya paano sa interface. Kasi naka R16 kasi siya eh. Iba naman din yung style ng... Ang galing nun. Di ba? Oo, ang galing nun. Isa yun sa mga lahat ng mukha, nag-iiba yung mukha niya kada palo eh. Isa yun sa mga long time friend ko talaga yun, nung nasa pa ako. Yan, kasi yung Harrison, malapit lang sa bahay nila. So, Makati. Makati lang. Kasi boundary lang naman yun eh. Ang galing nun. Nagbibilib ako sa kanya. Sa lahat ng mga gigs na kahit naman siguro ako na sumama ka sa akin or ikaw tumugtog, ano yung mga worst at good na mga gigs na natugtugan mo? Dami ko natugtugan ng magandang gigs eh. Pero yung pinaka-worst na natugtugan ko, hidistro na ako. Yung anniversary ng Sagrado. Yung time na nun, may sakit si Miko. So, yan sa kidney niya. So, tumugtog kami ng 4 ng kami. Ginawa namin para mabuo pa rin yung sound namin. Si Miko, pinalabas namin sa backing track. Yung recorded track niya. Nagigitara siya para lang makapal yung tunog namin. Since modern naman kami, modern naman yung tunog, ginawa namin ganun. Ang nangyari, since ako lang yung naka-EM sa amin, yung sound engineer ba o sound boy nila dun sa mixer, may chick siyang kasama. Talagang chick eh. Nawala siya nung setup na namin. Ngayon, nangyari, hindi ko kasi naririnig yung labas. So, nag-play ako ng track para mapantay yung gitara in between. Ni Joms, tapos yung gitara nung sa backtrack. Sobrang lakas ng kiklip. Hindi ko naman naririnig yun. Hindi ko rin naririnig na sinesenyasan nila ako na, pre, nagkiklip na, nagkiklip. Ngayon, itong sound boy, o yung sound engineer kung ano man siya, bumaba siya galing sa taas para may VIP room sila dun. Ewan ko kung anong ginagawa nila ng chief niya dun. Bumaba siya. Pagbaba niya, nagalit siya sa amin, binunutan niya ng mic si George. Napipikon ako. Sobrang pikon ako. Kasi sabi ko, bakit kailangan mong ganunin? Tapos parang napapahiya kami. Pahiya kami na. Actually, napahiya ako that time. Tapos di ko na lang inano kasi nung time na nun, yung banda, naghihingi ng donation para makatulong kay Miko. So, ayoko namang gumawa ng eksena pa doon. Pero kung wala man, sasagutin ko yun. Kaso, hindi na eh. Medyo may edad na tayo. Hindi na tayo para sa Hindi kagaya dati nung nagtitek ako sa'yo, nakikipag-away pa ako sa soundboy, di ba? Ay, hindi ko na siya inano. Kumbaga parang sabi ko, sige, so pasensya na po. Sinabihan niya kami na kayo lang ang maninira ng gamit dito. So parang, talaga ba? Na-offend ako, pero okay lang, opinion niya yun. Sa yung maganda naman na nag-gig na napuntahan ko, na natugtugan ko sa Montalban, yung sa Hidis. Yun ang Anong event gaya? Ano yun parang tattoo. Tattoo Campi. Yung event na yun, kasabay namin Remnants nun. So parang, parang may kami, may Hello, Remnants. Parang may ganun kami kasi, dapat galingan natin kasi dyan sila. Pero which is tropa naman yun sila. Kasi parang may kami kaba na huwag tayo sasablay. Ang pangit lang, umulan. Pero yung gamit, maganda. Sobrang ganda ng gamit. Tapos may LED pa kami sa likod, yung ilaw namin red. Yan. Isa sa pinaka nagustuhan ko na event na nandoon din ako, yung walk-in. Yung talagang nag-set up ako ng... Sino bang nag-tech ka nun? Nag-tech ako kay Jorem. Jorem, oo. Imperium. Kinuha niya ako kasi that time, para dun sa triggers. So, nasira yung pedal ko, nagkaroon ng problema. Ngayon sabi ko, Mac, paramin mo ako ng Axis. Pagamitin natin ng Axis to, ganyan. Kasi sila man ako nun eh. Sila talagang gusto ko makapasok. Tapos, nung nandoon na kami, lahat nung banda na sumunod dun sa set namin, hiniram yung stand ko. Kasi stand ko yung mga gamit dun eh. Hiniram! Ginamit ng Within Destruction. Desentom. Tapos ginamit ni isa pang banda si Bulbudinya. Sabi ko nga,
Tanginan to mga to Naka-nice set up sa amin Sabagay, wala naman kasing wala naman kasing wala silang gamit na. Oo, ang gamit nila parang ilan lang. Tapos yun, sabi ko sige, after nung Within Destruction, niligpit ko agad namin kasi para makapagpahinga na kami. Hindi kami makapagpahinga kasi baka mamaya mahiram. Oo, mahiram, tas di na namin maano. Siyempre, big event yun So kami na doon. Tapos maganda lang nun, lahat ng mga banda nandoon na nakakausap mo. Parang normal lang kayong tao. Tapos backstage. Samantalang pagka ikaw yung audience, parang mga gods tong mga to. Alam mo yun? Tapos pagka nandoon ka, feeling mo gods ka na rin. Joke lang. Yun, tapos ang ganda lang nun kasi alam mo yun, yung experience parang hindi siya pangkaraniwan. Yun yung pinakamagandang event na naano ko pero hindi ko pa natugtugan. Yun. Gusto kong makatugtog. Actually. Malay mo, in the future. Kasi, sabi nga nung bahista ng Fragments, huwag niyong tantanan yan. Huwag niyong tantanan yan. Kaya sabi ko sa Hades, pasa lang tayo ng pasa hanggang mapansin tayo. Oo, totoo yun. Kasi hindi naman hindi naman mapapansin agad yung mga bandang hanggat hindi ka nagpo-push through or tatagos. Pero napansin daw ni Ian, sabi ni Zoren. Sabi ni Zoren napansin daw kaso may napuna lang daw. So parang hindi pa namin time. Sabi ko, okay lang yun. Okay lang. Kasi dami pa namang oras Marami pang chance. Dami pang chance talaga. Ano yung mga sino yung mga drumming icon na nilulook up mo until now? Since deathcore drummer nga ako. So, more on deathcore. Si John Rice ng Jabra Cowboy. Sino pa ba? Mga una, yung unang BMTH, si Matt Nichols. Yung dating Matt Nichols na paluan. Si Ali Richardson, yun ng Bleed From Within. Yeah. Yung dating Bleed From Within na deathcore. Bob Breyer, My Chemical Romance. Yung dati pa yun yung drummer ng The Use. Galing na galing ako doon. Siya pa rin ba ngayon? Hindi na nag-reunion na? Ay, hindi ko lang napansin. Kasi alam ko nasa Ramones na siya Tsaka ang taba niya na hindi na emo. Pero ang galing nun. Galing na galing ako doon. Syncopado. Ang galing mag-groove. Sa Pinoy na drama? Pinoy, si Willie Rebillame. Idol ko talaga yun. Bata pa lang ako Tapos, sino pa ba? Sa underground, sa mainstream muna. Sa mainstream, si Boards ng Kamikaze. Talagang grabe pumalo yun. Barako. Kahit ngayon na medyo nagpapayat siya. Oo nga, no? Grabe yung power pa rin niya Parang di tumatanda, no? Na bibilib ako doon, yung endurance. Si Robert. Si Kuya Robert. Ayan. Kasi kaya ako sila naging idol dahil ako dati. Hill up So power din akong pumalo. Kung mapapansin nyo naman yan talagang yung stick ko sobrang tataas. Oo. Talagang masisira yung tawag nga nila sa akin sa studio dati, karpentero. Huwag niyong papaluin dito yan. Nagkakadimple yung mga skin ko. Gumaganon yung Ang dami nyo kasi dito sino pa ba? Si Matthew. Gusto ko si Matthew. Gagaling na kayo. Si Boying, yung anak ni Boying. Si Joaquin. Si Joaquin, yan. Gusto ko nga rin yun dito masama dito. Kaso parang 12 years old. 12 na ba siya ngayon? 12. Actually, yung China ko na ZHD, sa kanya ko binili yun. Nung nag-start ako, sa kanya ko binili yun. Yan. Dami naman kasing simbas nila. Oo, ni Kuya Boying. Yung mga idol na binanggit ko, hindi ko yung tropa kasi. Mga na yun mga gods yun. Ayun, siguro sa mga, si Mac. Ayan, si Mac, nagagalingan ako kay Mac Kasi tech debt siya. Tsaka siya sobrang introvert. Ano pa yan dati? Dead Flesh Architect pa yung banda niyan. Ang galing. Pinukuha ko sa kanya yung kanta namin. May isang part lang siya na hindi pa nasisipra na mais. Pero galing mo naman. Makuha mo kagad. Yung parang gano'n.
Wala, yun lang. Yun lang, mga ano. Tapos lahat tropa na, kayo eh. Halos lahat tropa. Pero yung mga yun, sila yung mga hindi ko talaga nakakasama eh. Bago tayo magtapos sa ating podcast, kung ano man yung mga gusto mong i-shoutout, i-mention, or i-announce sa upcoming mo na mga events, pwede mo nang i-spill na yan. Sa Hades Throne, may mga lalabas kami na kanta na minamaster na. May bago rin. Actually, yung lalabas, mga natutugtog na namin sa live yun. Tapos may lalabas kami ng 2 bago na inaayos na. Actually, tapos ng isa eh. Tapos yung isa, ginagawa na. Gig namin sa August ata or September 26, 25 na sa Hades. Oo, sa Deathcore Fest yan, sa may Matchbox. Okay, tapos sino pa ba? Sa Godzilla, ayun nga, yung Incursion Tour. Tapos, sa 12, yung kasama namin Willa Baliw, Sadie, ano nga to? Even, In Solitude, tsaka Sigaw Pilipinas. Chonkies, sila Kuya Benji. Pabanggig. Marami pang kami kasi 2023 pa lang to eh. Yung si Ate Sheb nasa 2024 na eh. Kumbaga parang pinifill upan na lang namin yung form na nilalatag niya sa amin. Shout out. Yan, yung tropang Doble Hagod. Sila Renz. Tsaka si Renz ng August Mayhem. Tapos si Mac. Si Mac ng dating Sagrado. Yan. Kami yung laging magkakausap sa sa Hilto. Yan. Sino pa ba? Shout out ko mga kabanda ko. Si Kuya Emil, si Ino, si Kuya Mabs sa Godzilla, si Ate Sheb, tsaka si Renz, tsaka si Renz ng mga roadie namin, tsaka si James ng roadie namin sa Godzilla. Sa Hades Throne naman, sila George, sila Jello, Miko, tsaka si Joms. Ayan, mga solid. Tapos, mga anak ko, yung si Siljan, tsaka si Stacy. Yan. Sino pa ba? Shoutout ko. Shoutout kay Joey. Inanak ko. Ano pa ba? Wala na, yun lang. Yan. Kay Zyme. Yun. Kay Zyme. Tangin na pare, magpalakas ka lagi. Love na love ko yun si Zyme. Kahit madaling araw, nag-uusap kami niyan. Mga revisions, small revisions, di yan nagsasawa na umintindi at makinig. Remnants pala. Shoutout. Yun, sa mga beshi ko. Kay Justin. Tapos kay Alex, kay si Rafael, sorry. Tapos si Jeff. Tapos kay Ma'am Zea.